Magandang araw mga kapistolero. Ngayon, usapang 1911 naman tayo. Kasi marami nagtatanong sa akin ng tungkol sa 1911. Pero aaminin ko, hindi ako ganong expert sa 1911. Actually, marami mga katanungan, no? Pero ito yung mga frequently asked questions about 1911. At syempre, sino ba ang pwedeng sumagot nun? Kundi isang kilalang kaibigan ko na expert or may authority sa 1911. Walang iba kundi si Brother Beng Celestino. Pagdating sa 1911, syempre, siya ang pwede nating tanungin. So, wag na natin patagalin. At ito yung mga frequently asked questions about 1911 at ang kanyang kasagutan. Itong mga sagot ko is based on experience, based din to sa mga napanood ko at saka mga nakakwentuhan ko ibang mga shooters or experience din iba, no? So halo-halong opinion. Okay? Tsaka iba, facts of course. Number 1, ideal by Kerry 1911. Ang sagot ko sa ngayon ay hindi. Bakit hindi ang sagot ko? Number 1, masyado nang mabigat ang 1911 para sa akin. Number 2 is capacity, magazine capacity. Okay? So, balikan natin yung number 1. Marami na kasing mas magaang na baril kaysa sa 1911. So, kung kaya mo mag-carry ng mas magaang, bakit hindi? Kasi anything na i-carry mo, dagdag sa, sa weight na dinadala mo. So, advantage, kaya malakas ka, kaya mahina ka, kaya may sakit ka, in good condition ka, advantage pag mas magaang. And advantage, pag mas marami kang bala, na hindi mo na kailangan mag-change, no? Pag naubusan ka ng bala. Kasi under heavy circumstance, mahirap na yung, minsan talagang minsan nalalaglag pa yung magazine pag medyo may ninenervyos ka na. Paano pa pag pinuputukan ka na, tapos kailangan mo mag-magazine change. Okay? So, sagot ko sa number 1, personally, hindi ideal ang 1911 for carry. Under normal condition, gumagana lahat ng safety nyo. Magpa-plug lang ako, panoorin nyo yung pag-check ng safety features na 1911, no? Sa YouTube channel ko. Okay. Anyway, pag gumagana lahat ng safety features, hindi nyo kinalikot, hindi nyo ginalaw, gumagana siya, safe mag-carry. Bakit ganun? Bakit parang mayroon akong disclaimer? Kasi marami nangangalikot ng baril. Tapos, mag-chamber load, hindi po safe yan. Yung iba naman, yung mga striker fired, o kaya yung mga may firing pin block, tinatanggalan ng firing pin block, tapos magkikerry. Hindi po safe yan. So, ang barrel by design is safe i-carry ng may chamber load. Okay? At pala, additional security. Use proper or reliable and safe holster. Pag magkikerry kayo, kahit nasa bag yan, lagay nyo sa holster. Hindi naka-expose dapat yung trigger na pwedeng tumama kung saan bagay at pwedeng mag-cause ng negligent discharge or accidental discharge. Number 3, hindi ba masisira ang spring sa katagalan pag naka-condition 1 ng 1911? Ganito, paliwanag kong konti ha. Pagka naka-condition 1 ka, na-clear ko na po ito kanina, no? Pero i-clear ko ulit. No? Walang magazine, no chamber load. Okay? Tapos naka-safety. Nagko-compress yung mainspring. Dito yon, diba? Tapos yung sa shear spring, syempre medyo may konting tension. Kasi, diba, yung hammer nyo, naka-ganon. So yung shear spring nyo, naka-engage din. Pero maliit na force yun. Okay? So, nakadesign yung baril na yan para maka-condition 1 ng napakatagal na panahon. Okay? Pero eventually, of course, masisira yan. Pero ilang taon, mahirap sabihin. Mahirap. Kasi wala pang naka-experience talaga nun. For example, wala pa ako naringgan na nabalian or naputulan ng mainspring. Okay? Ito, personal experience. Ito na lang ang panghawakan nyo. Lahat ng bagay nasisira, as I've mentioned. Pero ito na lang ang panghawakan nyo. Nasubukan ko na mag-chamber load, condition 1 na 1911. At least, ang kaya kong masiguro, hindi bababa ng 7 years.
Okay, 7 years. Nandun lang siya sa cabinet. Okay? So, kung masira ang ano niya, mainspring after 7 years, okay lang. After 5 years, okay lang. Part talaga yan eh. May maintenance lahat ng bagay eh. Di ba? Walang forever. Okay? Walang forever. And take note, after 7 years, ginamit ko yung baril. Ginamit ko pa sa competition. Wala mong problema. Gumagana. Relative ito. Okay, kasi iba-iba yung manufacturer ng magazine, iba-iba rin yung siyempre characteristics. Pero yung mga known, reliable magazines, for example, ito, nasubukan ko na to. Ito yung nakalagay dun sa baril na yon. 7 years, hindi ko siya nagagalaw. 7 years. Okay? Kasi, marami akong 1911 dati. Merong 1911 na hindi ko ginagamit sa competition. Paminsan-minsan lang, no? Tsaka kasi noon, di ba, hindi naman, during that time, pag nag-expire yung PTC, since marami, halos lahat ng baril ko naman dati, naka-PTC, nakatago na lang yung iba. Tapos minsan, pag, gaya nun, dalawang 1911 yung, lagi kong gamit, yung isa, tinago ko. Tapos, hindi ko siya nagalaw for at least 7 years, at least. Nung naalala ko, nahuli ako nag-replenish ng bala. 7 years dati bago ko nag-replenish uli ng bala. So, may nagbago ba? Ito yung magazine na yun, ha? Ito gamit ko pa rin hanggang ngayon. Nawawalan lang to ng ng laman dati pag magre-replenish ako. Okay, kasi pagka naisipan ko, minsan once in a while papalit ako. Minsan nakakalimutan ko. So ito yun, tignan nyo gaano pa ganda yung spring, ha? Lagi ito naka full capacity, 8 rounds, 8 rounds. Okay? O, yan siya. O, yun, matalsik pa yan, naririnig nyo? Ganun pa siya kalakas. And this is, yung Shooting Star CMC, Shooting Star magazine na blued. Okay? So, ganito rin yung mga stainless na ganito yung ginagamit kong panlaro at saka iba kong pang carry. Okay? So, alam nyo ba, nagkaroon din ako ng magazine na, yung Floro magazine. Sa nakakilala sa akin, makikita nila siguro yun. Sabi nga ni iba, parang lata daw yun. Yun, sa shooting competition, kada laro, kailangan kong kalasin yun, tapos inaano ko yung spring. So, by design, kung tama ang design, mga reliable na magazine manufacturers, tama ang design, tama ang manufacturing, walang defect, tatagal siya ng taon. Okay? Pag sinabi ng magazine manufacturer, 8 rounds, lagyan yung 8 rounds. Okay? Pag sinabi nilang 7 rounds, lagyan nyo. Kung masira man yung magazine, palitan nyo. Tsaka, huwag nyo gagayin ginawa ko, nakatago yung isang baril ko 7 years or more, hindi ko nagagalaw talaga. Nakalimutan ko siya eh. So, safe? Yes, safe. Okay? Pero pag bumili kayo ng magazine na hindi kilala o kaya minanufacture sa Danao na magazine, don't expect anything. Pero, sabi ko nga, periodically, dapat check nyo lahat ng baril nyo. Check nyo pati safety, functionality, sama na magazine doon. Alright? I hope nakatulong, Paring Paul. Magandang umaga. Mga kapistolero, sana nasagot po ang inyong mga kasagutan. At iniimbitahan ko po kayo na i-like o i-subscribe ang page po ni Brother Beng Celestino. Meron po siya sa YouTube. Marami po kayong matututunan about firearms sa Taurus G3 at sa mga 1911. At syempre, in general na rin, no? Basta tungkol sa firearms. Isa sa mga authority talaga si Brother Beng Celestino. Brother Beng, maraming salamat. Marami na akong utang sa iyo at lagi mo ako pinagbibigyan pag may request ako sa iyo. Hanggang sa muli mga kapistolero, subscribe po sana kayo sa ating YouTube channel at paki-like na rin po ang ating Facebook page kung gusto po niyo ng mga ganitong mga content. Sana i-like na lang po ninyo ang aking video at muli maraming pong salamat mga kapistolero. Be a responsible gun owner and to God be the glory.